Malag. Isang teaspoon. Ang inisip ko, nanay Lynn, si ate Jonabel, mag-guide tong aking mag-ina. Oo. Kahit ako'y wala ng ka-duty, ay pa-fellowship By nyo. the grace, kayang-kaya yan. Makasama nyo sa fellowship. Kasi yan kasi. Hindi, alam mo, di ba sabi mga magsilang friend request kaya, hindi. Sabihin ko na sa'yo totoo, hindi ako marunong. Sabi ko, Ano mo si nanay Lynn? sabi ko dyan, naman. Kasi kailangan natin yung fellowship na yan eh. Oo. Kahit iilan Kailangan lang natin tayo, ng- palakasan. Kailangan natin yung lifestyle na tayo I-GC po magkakasundo. natin, Diba? base tayo Huwag mag-GC tatlo. tayo. Huwag po muna tayo At magsama tatlo lang tayo. Oo, tatlo lang po muna Ikaw tayo. gumawa. Sige ha. Kasi si Heidi kasi Mag-GC kami. ay totoo lang haabiling ko sa inyo. Bagamat ako'y pastor, hindi ko naman siya masubaybayan din. Ay, basic ka kasi. Pero yung magpapuling ko sa bayan, tapos dami problema, inaaway ako ng mga Bago isa. papasyalan ka namin. Hindi lang yan eh. Solisado. Hindi tag nyo siya. May pasok po kasi. Solisado. Sunday. Puntahan nyo pag Sunday. Grande. Alam mo, Jonathan, Pag ganitong oras din. Sa grande siya. ang kailangan nyo rito para madaling tumubo, magandang lupa ito. Buhangin nga po yan. Sa lupa na kayo. Di ba, no? Sa inyo ba ganyan? Hindi kailangan. Sa amin po ang lupa ay buhag. Ito kasi buhangin. Buhangin po. Mas maganda kung buhangin. At saka dito, Brad, ano sabi ko sa'yo? Magayanis ay magandang kanan. Hindi ba dito, kanan. Naubos na lang. Naubos. Pero itong May lupa ko, idea? Dati, nawala na. kaya nagkaana yan kasi meron nakakahoy ka na. Pero kung tutusin ko pala ka, hindi ka nakakahoy. Yung school dati, maraming ano na. Ay, eto ka na. Ang tandaan ko ng gongkay ng tayo. Kasi tanda na kapalit ko, 1994. Ikaw, pero ka rin tumulad. 1990. Naabutan ko itong lumaki, naabutan ko itong tinayo. Ito ka ba mo? 1993 to eh, kasi dito na kapalit dito eh. Ano, sa anay. Wala. Ano ba? Nakuha na yung bunga. Parang Ito po sinabi kapag sa kanila. tatat ni Papa ko. Ito. Mga pinagod yan. Ito na mga lolo ko na yun sa kabilang side. Kaya tigala ko. Kasi pamilya pa lang din sa akin. Ako naman dati din Yung naman iba, ako. ito, iba na pinito, pero ang kanto pa rin. Ibang pinito lang, pero kadugo ko pa rin. Lahi. Kaya, Gandun na. May iba lang pinito, gawa ng mga lola-lola. Lahi kami ng panganiban. Huh? Hindi na ibilin. Oo, ganyan. Sabi na. Papasok pa kami. Bang. Kailan kasi isa na nga. Sa dami na ho, hindi ko nung... Pinakamalaking lahi na yan eh. Pinakamalaking lahi ng panganiban na yan. Tapos, yung mga dingko dito, mga dingko, dito. ano ko rin yan, kamag-anaka. Pero yung kilig, bungal uno, bungal. Dito. Bisado? Oo. Saka sila sa silangan may bisado. Batang bungal daw sinolo nun eh, kaya lingitin yung bungal. Yun ang alam ko sa kanila, lahin ko yun, marumulin mo Ano yun. naman sabi sa buka? Pero yan, pag may presyo may alam, baka hindi lang nakuwento sa akin. Ipakita na lang Kasi, natin si... kasi kinakwento nila pag ako napunta, bati sila ng bati sa akin pag ako napunta. Ay, kamag-anak. Ako naman, oo, sige. Opportunity to. Ano naman yun eh. Kunti Sa lang. bayan eh, si Jessica Lizardo. Opportunity ka to. May connection na kami. Kasi pastor ka eh. Bago daw siya nag-work Sabi ko, pag may time ako ha. hospital sa Sinasabi ko lagi, pastor, pag may time ako, natalo ako sa bahay niyo ha. Kahit wala akong time. Ano sabi sa akin? Magaling ka talagang manusunod mga kamag-anak. Wala kang pinunta ko, hindi ko mag-aanyahan ako lang. Hindi, yung Wala ito. Magaling. Parang si Pastor nung ng kamag-anak. Hindi, opportunity po kasi yun. Alam mo ba si Pastor dito sa Maragondon? Wala natin may isip kasi talaga pag nalaman natin Ang daming ano, sa bayan. May dila ko. Ako mag-anak kita. Si Ray ka ba? Kumakain? Masarap. Ay, kapalit siya eh. Pag ano makikita niya, pag maayos ang Trabaho ko sa Makati. taga-negro sila. Ewan ko to, nakilala ko eh. Taga-negros. Sa Incan. Bakit sa akin dito? Ang bilas ko, taga-negro. Bakit nag-aaral? Nag-aral ako iba ho. Nag-aral ako sa... college. Nag-aral ako sa Dasmariñas.
National College of Science Technology. Sa NCS. Hindi pala Pero bago yon, nakita ko din sa TUP. Polytechnic University of BSN ako. Kaya nga lang hindi ko kinaya-aral. Kaya ako... Ewan ko kasi ang direksyon ko nun wala sa ayos eh. Baka hindi ka nakapokus. Nag-ROTC din ako, officer. Kaya Hindi, pagkakamali namin dito. bata pa kasi ako nun eh. Kaya... Noon siya, pumasok sa PUP, hindi niya sinabing pangaliban siya. Oo. Sa kanya yung pinibente ng pangaliban. Ganun ba? Sabi ko. Kasi dapat ako. Yan ang nag-establish ng PUP. Santa Mesa, no? Alam mo yan? Alam mo yan? Masabi sana ako. Educator yun. Alam ba ni Walter mo? Parang alam mo Si yan. mother ko, nag-aral din doon. Si mother ko, nag-aral din sa PUP na doon. Doon nagtapos ng secondary ko rin. Hindi nga po tayo Eh, sabi ng mother ko eh. Sabi ni mother ko eh. Yung pangalan ko, you disgrace me. Sabi. Kasi maganda school, ang grade niya doon eh. Ano eh. Galing. Samantalang ako, mababa. Yan yung pangalan ng church ko. Ni Dennis ko, ni Batas. Pero ano, Doon nakatira si Walter eh. bata pa kasi ako noon, nung araw, maraming May church pastor din na hiningayot ako sa Baguio. Scholar, Bible School. Seminary. Tumatanggi lang ako. Pero mo, sabi ko, tinatanggihan. Hindi, sabi sa akin ng, sabi sa akin ng ano, naisip ko tuloy, bakit ako sumunod sa mga pastor, parang inano ko na yung magulang ko kasi doon ako tinira. Hindi na lang makikilala ng magulang ko. Eh parang naalala ko yung commandments eh, obey your parents eh, in your life, long term eh. Eh kung may kalakit na pangako, ilalahawak ang, ano kaya sundin ko? Hindi, para gusto ko mawin ng parents ko eh, kaya rin ako na ano sa military kasi papa ko military. Sabi ko, ano kaya, pasukin ko ako doon ng militar para in-Navy siya eh. Para maunawaan ko yung ano niya, psychology, yung pag-ugali niya, pag gano'n. Saka mawins ko siya kay Kristo. Buhay pa siya. Kaya sabi ko, naalala ko, yun pala goal ko, kaya ako napunta dito sa law enforcement. Nasa ano po sila. Eh maganda magkakilala kayo. Pero nanonood na live ko yun. Nanonood si Ma'am Walter nasa gentry. Panay-share sa live ko yun eh. Ay sa live ko yun eh. Retire na? Third na. Hindi naman siya nagtagal sa service eh. Tapos eh, ano na siya, nag-iba-ibang trabaho. Kuya kasi niya, retired. Hindi siya nagtagal eh. Ano lang yung unasan siya eh. At panahon yung unasan, eh baka kaklase, baka kaano niya yung PUP. Isa din sa sumamatay sa unasan yung PUP. Eh ano kasi, yung nagkanya-kanya sila. Nagkanya-kanya sila eh. Magulo ang government ng araw. Sorry, pag dumaan na. Baka. Sumama kayo unasan? Hindi na kasi sumama, nag-awal siya eh. Kaso, ang humuli kay Hunasan, kasama ko, mga pastor. Kasama siya sa mga ano ni Hunasan. Awal na rin siya. Ayun, din. Hindi siya bumalik sa... Meron din siya sumama kayo nasa. Ang humuli kay Hunasan sila lahat. Oo, okay pa. Lagyan mo pa lang. Andyan, may baso. Ayan, so, pero yan. Hindi nila si ating pa. Kaya sabi mo si dadal mo ng Panginoon sa church. Ano ang sabi yan? Oo. Gawa ng Diyos mo. Dito na kami lang natatawa sa kapala. Ang si Roger, siguro rin, nakasimangot na Problema. mapahal. Yung mga dati. Nung ako po yung una talaga nagpamulat sa akin na samahan sa Panginoon. Mga, actually di ba kasi, Pentecostal. Alam niyo mga mag-worship yun eh. Alag na alag. Talaga hindi, maingay. Hindi sila nahiya. Naiyak, natawa, naiyak. Ano? Pataba ka ba nun?
yan. Yes, power eh. Oo, yun nga. Tumaba pala eh. Yan ang masama sa'yo. Kumento sa inyo. Alam nyo, hindi ko pa alam ang baptist ko eh. Nakulos lang ako kasi bakit sila, kasalanan din nila. Inaatake nila yung baptist eh. Oo, Pentecostal. Inaatake yung baka. Kasalanan din nila eh. Inaatake yung una, inaatake Katoliko. Oo. Kasi ano daw, Pare-pareho. Diyos-Diyosan daw, rebul-rebulto. Very open. Eh sa ka-curiosity ko, pinag-aralan ko tuloy, napunta ako sa Exodus Deuteronomy. At tinutukoy talaga doon yung mga Diyos, yung ibang Diyos. Pero nagawa ko rin, talaga namang hindi Espiritu yan. Bakit ko kailangan sambahin? Kaya napunta tuloy sa paniniwala sa Espiritu. Naniniwala lang yung... Pagdating naman sa sinasabi nilang baptist, ano ba yun? Iba pa ba yun? Naano tuloy ako, sabi ko, pumunta tuloy ako sa Samash Gentry. Parang, I forgot na pangalan, pero baptist din yun. The first baptist ba yun? Kung nakalimutan ko yung name niya. Punta ko doon, mga ganyan na yung Venus, maayos. Tapos, nagpapiano, tawag, gano'n. Yung tatak na nga. Hingal eh, sabi ko, iba ang music dito ah. Iba ang ano. Ngayon, yung pastor naman doon, inaatake naman ng Pentecostal. Sabi ka. Ang pastor bang yun eh, nagtatrabaho sa Manulite. Insurance. Madami po kasi yung Hindi, pastor. hindi kilala ka ba? Hindi, yun. Member namin yun. Hindi ko maalala kasi subdivision po eh. Oo. Ang totoo, no? Naitim ba lalaki matangkad? Maitin, na medyo... Matangkad ng konti. Konti. Dukto. Yun nga, ako na. Nako! Hindi ko na alam. Tatanggal na natin ito ng Hindi, matagal. Sabi, matagal na yun. Subdivision yun. Parang subdivision. Saan, ano ba panito ng subdivision yun? Basta yun. Inano niya yung Pentecostal. Nakita Ang inaatake niya sa Pentecostal, speaking tongues. Oo. Ang mga Pentecostal daw ay kumangaral daw. Ay ano daw, yung pag nananalangin daw sa kanapuspos ng ano, hindi mo maintindihan. Babbling. Hindi niya alam, naranasan ko yun eh. Playing of tongues. Hindi niya alam, naranasan ko yun eh. Kasi Saan niya? nung ilang panahon ako, nakasama ako ng Pentecostal, nagpa-fasting ako noon eh. 3 araw siguro hindi nagkakain. Tapos puro panalangin lang. Well, nag-ano ako, nag-praise ako, nag-a-atter ako ng praise na nakakaano lang, Diyos na katawan. Hindi ko na maintindihan yung pinsasabi ko. Pero ako lang nakakarinig. Hindi nga gaya ng ibang, pinarinig nila eh. Saka parang kakaiba yung kanila eh. Akin naman, hindi ko talaga maintindihan. Pero parang na-enjoy akong sabihin yun. Eh ngayon, kaya ako naman nag-kwento kasi may differences na yung mga bawat ano. Ngayon, pinasunto ko na sa mission nila Tiol. Sabi ko, tama po yung ginagawa ko na speaking of tongues. Duruin mo siya, yung kanilang congregation, speaking of tongues siya kasi Pentecostal yun. Sasabihin sa akin, mali. May sarili siyang pag-aaral na alam niya rin talaga. Ano ba mga binabanggit ko? Sabi ko, halalala. Pakitaan kita ng anong kahulugan ng lingwahe niyan. Binasa mo sa Arabic. Sa Arabic. First. Sumpa pala. Sabi ko, pagkalan ako. Binabanggit yun. Simula nung nag-stop na ng ano. Mahirap yung mahirap basta-basta ngayon. Pero speaking of tongues talaga. Kasi ibang lingwahe na hindi ko nauunawaan eh. Pero speaking with tongues. Pero hindi lang kasi binanggit ko lang naman word eh. Eh ngayon, Tito B, hindi ko pa yung ibang word na tama yung ibang word. Pero may word din talaga na bad na. Sabi ko, ay, kaya kailangan 2026. Chapel of Worship Christian Faith Ministry. Kasama ko po ngayon ng mga kapatid sa Bible Baptist International po sa Maragondon. International Baptist Church sa Maragondon po na kaibigan po natin, kasama po natin ngayon. Magkakasama po kami dito, nagpe-fellowship po kami at magsishare po kami sa bawat isa ng mga aral patungkol sa Panginoon Diyos. Ngayon po ang tayo po manalangin muna sa Ama naming Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan ka po namin ngayong hapon. At para po kami ngayon ay nagkasama-sama po kami
hindi lang po nakaabot kanina sa gawain dahil po sa isang gawain sa Park Store. Subalit, sa kagustuhan ko po makasama sila. Ay ito naman po ang maganda nangyari ay nagkasama-sama kami ngayong hapon sa San Juan po. Tulungan niyo po ako, kasama po, nag-guide po ako ng Pastor Dino sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon, nagagaling sa inyo. Tulungan niyo po mga tagapagkinig upang maunawaan nila at masulit nila po at tunay niyong kalooban. Gamitin niyo lang po ang inyong lingkod bilang instrumento. At lahat po kami ay masayang magsama-sama dito upang sundin ang inyong mga kagustuhan sa mundo ito. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. May singing mo ba? Pastor? Okay, pwede natin tuloy. Pero kung sa ibang pagkakataon po, mas maganda kung may gitara ako din eh. Pero hindi ako marunong. Labas mo, gagamitin. Teka. Tumutunog ba? Ewan ko lang, kapit niya ko. Puro alikabok na yata yan. Asawa marunong gitara eh. Mga taga-Negros marunong gitara. Pala? Okay. Di ba? May outreach ko tayo. Binigyan na ng pineapple. Kasi tayo si Lele. Madali lang. Ano po, pinaano namin to yung keloid ko. Ano keloid? Ano lang season para. Mahal, gumagana ba yung ano? Ako eh. Ayaw mag-try. Hindi nakatono. Maganda pa naman ito mo. Maraming mga Pero kung marunong naman ko, ano, kaso hindi ako binigyan kasi ako puner ako ba eh. Alam mo ba ako? Pinagkakagulo ako sa dito. Kinukuha ko ni Ate ng araw. Kasi hindi siya kinukuha ka ako eh. Ano mo sabi ko? Ha? Hindi na araw ko. Hindi lahat na halos bigyan ako ng pagkakataon talaga para magkaroon ako ng kayabangan. Pero hindi kayabangan ko na sa was crazy ko. Kaya ako sinunod sa asawa. Mas makapagay na ng asawa. Ako pa, hindi ko yun. Ayos ba? Ikaw muna. Ito makikita si Dory bakit ha? Ako nakikita ng asawa ko. Lagi. Kaya highlight. Pero yun. Kasi yung Diyos. Kaya ba papa ko? sunod mas magandang meron tayong hymnal books para Magdala tayo dito. mas natutuwa kasi ang gusto na eh. Magdala rito ng himna. Pag nag-aawitan Kaya talaga. ito nasa ibig ko. Pupunta tayo Kalakwan. Pupunta tayo Kalabata. Pakikilala ko si Walter. Sabihin ko siya, baka si Walter magpasok pa. Baka doon pumunta. Kanina, yung tinangalo ko Brad, siya. sabihin ko sa kanya, Kita ba tayo sa kailan ka ba pwede kayong dalawa tulogin natin? Gumagandang lagin sa Latina. Talagang nasa-version lang ang time ko talaga eh. Kaya, Hindi, tanong ko sa'yo, yung kayong dalawa ni Walter, yung sasama ka tapos ako kasama. Aangkas na lang ako. Yun na lang yung talaga. hindi tayo naman ito mga kasama full time. Hindi mo ito. Pumotor kayo. Wala tayong sasakfor. Walang talaga sa oras eh. Alam niyo po, kanina talaga struggle ko rin yan. Dahil nagmamadali nga po ako sa, siyempre gusto ko makaabot sa inyong gawain nyo sa parang doon. Talaga hindi kaya eh, kasi may mga tao doon Ito gusto. ang ano, bilis. Pagpunta ko doon, yun yung hindi rin ako handa. Wala akong na-prepare na music. Ano? Sabi ko na ng 20 years. Music, ano? Yung... Ano? Ilan taon ka na? 35 po. Hindi yung sabi ko bilis. 10 years. 10 years ako. Hindi, bilis ka para makapag... Kunti na lang po. Huwag na i-stress yung sarili. Time. Mabuhay pa tayo ng mahaba. Ayun lang, kanina po na-share ko lang na gustong lang aking puso ng aking ano na magpuri, mag-awitan. Kahit dun kanina. Mamaya nasa online ako palang mag-isa. Kasama ko yung mga viewers. Sa tunay na Kristiyano po talaga, sa atin talaga yung nagpupuri sa Diyos eh, yung sa awit.
ewan ko mahal, ma-appreciate mo rin yun. Kung nadaanan mo yun. Gusto ko ng Kristyano, at may ka-join na umaawit. Kasabay. Lalo yung pag nasa tono. Dahil ako Pag alam yung ano, pag alam yung key niya, kung ano niya, maganda yung mas marami, unison or kung tawag doon. Maraming mga voice lesson eh. Ang ano ko nga sa choir eh, Alto. second tenor yata. Tenor. Second ano yata ako. Hindi masyado mataas, hindi masyado mataas. Second tenor. Doon yun ang ko sa choir eh. Nag-choir din ako eh. Kaya namimiss ko lang Anak talaga. ko tenor din eh. Sana pag dumami, May okay. choir na tayo. Sana dumami ng dumami para makapuno ng ganoon. Choir. Tapos may uniform pa yon, nakasuot ng parang... Ikaw. Okay po. Pag-aaralan po natin patungkol sa ating walang iba kundi yung ginagamit natin sa pagtuturo ng sermon, sa pag-ipag-usap natin sa asawa natin, sa pag-ipag-usap sa anak natin. Walang iba kundi yung pananalita natin, yung paggamit natin ng sabi ng sabihan, strongest muscle, yung tongue. Yung dila po natin. Ako kahit Kristyano na ako eh. Pinipigilan ko, ba't ko ba nasasabi na napakadaldal mo? Sabi mo yung mga bagay na ayaw mo naman sabihin. Ewan ko ba? Kaya kailangan natin magpalalahanan kahit ako masasaktan dito kasi nga word of God to. Naalala ko tuloy si Alvin Aragon, napakadaldal. Yung si Alvin Aragon, artista starstruck. May nakikinig mo sa akin. Sorry Alvin Aragon, artista yan. Hindi nakapira ngayon sa Naik. Sabi ko, hindi ko alam na Christian pala ito. Kasi yan, nirespondihan ko pa sa ano, sorry ha, very arrogant yung dating kasi ang pinag-iano niya ay yung pinaninindigan niya yung ano, hindi niya dapat daw bayaran. Yung Jug, yung COA. Oh, sabi, napakadaldal, talagang maingay siya. Nagkakagulo tuloy yung mga tao sa kanya kasi dati siya artista. Ganyan. Ngayon, umingay na naman dahil yung sex bomb group na sex bomb, kinokontra niya yung misis niya magsayaw. Eh, yung misis niya, Christian din naman eh. At very conservative, ayaw niya pagsayawin. Kaya, nung ano, binasa ng mga tao, ba't tayo mo pagsayaw? Eh, ako lang dapat makakita ng mga bagay na yan. At sa yung pagsasayaw niya, pero hindi niya alam, yung ibang ano daw, Christian din, si Joe Pai, yung Christian din yun. At ang payo sa kanila ng mga pastor nila, as long yung talent mo hindi nakakasama sa nagagamit sa masama, ay bigay ng Diyos yan eh, talent. Pero kung pakikinggan mo naman talaga si Alvin Aragon, tama naman yung kanyang mga sinasabi. Lalo biblical ka, nag-aaral ka ng Christian man. Ang ano ka lang doon talaga, ako lang doon bilang Christian din, yung paraan ng delivery niya. Paano ang delivery niya? Yung atake, pag-atake sa unbeliever, halimbawa meron siyang anak ni IC sa iba, and then may ibang kasarian na orientation, parang hindi niya matanggap at nakakagawa siya ng pananakit din at minsan ay masasakit na salita laban sa nakalagay na nga sa Bible, yun na impyerno nga, nakalagay, impyerno. Papupunta sa impyerno yung tao. Totally, hindi mo ba para yung i-win, di ba? Ang ginagawa niya kasi pinupush mo pa away eh. Ang gawin mo, tanggapin mo, despite na gano'n siya, pero hindi yung totally, mo siya, i-judge mo na total. Kasi puno pa ang tao eh. Ang Diyos lang kasi makaka-judge sa tao kapag wala ng pag-asa. Ay, dapat, ang puno ka lang doon bilang Christian, kapwa niya Christian din na naniwala din kay Jesus Christ. Kailangan very compassionate ka sa bibitawan mong salita. Kailangan mag-matured siya sana. Yun lang. I-example ko lang po yun na even you are Christian, Kristiyano ka na, nakaunawa ka na, pag hindi mo nagamit tong word of God sa tama, sa halip na makapag-win tayo, sa halip na tayo ay maniwala sa atin ng tao, baka lalo tayo padahilan minsan ng paglalayo nila. Ano ba ang kapangyarihan ng dila? Mababasa natin sa Proverbs 18:21. Pwede pong basahin kung nakita niyo, naunahan niyo ako. Proverbs 18:21. Kung may English or Tagalog, maganda Tagalog. 21.
kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. At ang magsisinig sa kanya ay magsisitain ng kanyang bunga. Naunawa po ba natin na sa pamamagitan pala ng bibig din natin, ng ating dila, yung buhay at kamatayan, totoo po ba yun? Ha? Sa korte na lang eh. Pag nagkamali ka doon, pwede kang mahatulan ng panghabang buhay o makondem ka pag hindi mo na pagtanggulan sa sarili. Sabi nga ng ano, you have the right to remain silent. Anything that you say can be used against you in any court of law. Doon pa lang sa hukuman, pag mali ang testify, pag ano, di pa may panumpa pa yun, pwede ka na makulong kung mali ang statement mo. At sa kapwa-tao natin, pag tayo ay hindi ka maganda magsalita, o nyari, hindi mo inayos sa salita mo, pwede ka masaktan, o pwede na. Hindi lang yun. Kamatayan nga. Ibig sabihin, magtalim ng galit sa'yo at talagang ano. Dahil sa iyong sama ng salita. Kasi sinasabi ako minsan si Tori Mahal, bilang ano lang, ingat-ingat sa pagsasalita sa anak. Kasi, although bata yun, walang laban ngayon, pagdating na araw, pag natatalim lang yun, parang nagtatalim yan eh. Unconsciously, yun ang ginagiging siya. Yung kung anong tinanim mo, yun ang aaningin mo. Ay yung shout your children, at talagang yung word mo, hindi ka careful, at sabi mo, mahina naman ang anak mo. Hindi. Pagdating na araw, babalik sa'yo yun, unconsciously. Kung sabihin mabait siya ngayon, ganun yun. Hindi lang siya, kahit tayo. Kunyari, friends natin. Pero nung ganyan, magkaibigan eh, nagkaaway sila, kasi nga sa mga pananalita rin, nagkaroon ng awayan sa, halimbawa, masamang biro. Halimbawa, lalo sa mga lalaki, masamang nagbiro. Tatamaan yung ego, nagtanim, ayun, nagalit po. Ayun, lalo sa mga nagiinom. Pero tayo mga Kristyano, hindi naman tayo nagiinom na. Iniiwasan na po natin yung mga bagay na hindi nakalulugod sa kanya. Introduction words in dispensation. Nasa ano po siya tayo, tanda natin, yung sinasabi ni Pastor, yung claim ng Pastorino, nasa ano tayo ng biyaya. Although, nasa ano tayo ng awag, biyaya, dapat maging ganun din tayo. Tingnan mo, ang Diyos nga, naawa nga ang Diyos natin, kaya hanggat ngayon, dito, wala pa tayo sa impyerno. Kung sakali, hindi, kung tayo nagkasala ngayon, di sana, mapupunta tayo doon kung hindi tayo, ginadge na tayo. Pero nasa panahon kasi tayo ng awa ngayon eh. Sa panahon tayo ng grace. Ganun din dapat ang pakita natin sa kapwa-tao natin, nakakahulubilo natin. Hindi porket masama pinakita sa atin, kaya boss mo, masama pakita sa'yo, o kaya naman eh, mga kasama mo sa trabaho, minsan, bilang human eh, gusto mong gumante eh. Gusto mong, parang nasasaktan ang pagkatao mo na ginaganon ka. Hindi mo ma-explain bakit gano'n sila, bakit gano'n. Kasi nga tao nga lang tayo, nakakaranas tayo ng masama sa ating pakiramdam pag tayo inaapi. Isa naisip ko rin, bumanti kaya ako, ngayon sa isip ko, iba nga pala ako, may Diyos akong inikilala. Kasi yung makasalibutan, normal yun. Gantihan sila. Kaya magulo buhay nila eh. Kasi araw-araw bigat, napakabigat. Puro reklamo, puro ano. Dahil pala Kristiyano pala tayo, naiiba na yun. Naiiba na po yung takbo ng isip natin. Sabi ng Colossians 4:6, ay let your speech be always with grace. Laging dapat with grace. Mabasa po ba natin sa Tagalog? Colossians 4:6. Ang inyong pananalitay naway laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat inyong isagot sa bawat isa. Mainam po na pag tayo naaayon sa panahon o naaayon sa pagkakataon. Kasi maaaring magbitaw tayo ng salita, di ba nakalagay naman yun sa huling panahon, no? Ako di ba nakalagay sa mga privilege niya, na hatulan tayo sa mga salitang ginitawan natin, nakarecord pala sa langit yun. Kaya tayo napakatandal natin, minsan ating yung pagbibitaw natin ng salita, minsan kung hindi nakakatulong, wag na lang. O pigilan natin sarili natin ng mga kasakit pala. Huwag na lang pala magsalita. Let
sabi nga, season with salt. Kasi ang mineral niyo yung salt, napakalaking pag ibig sabihin ng salt, panginaba. Dapat ang sasabihin natin, hindi naman sabihin, puro God, dapat nakakatulong sa, minsan nag-usap kami ng mga trabaho kami. Siyempre, ako naman, lalabas ng sama ng loob, sila din sama ng loob. Trabaho ito. Wala, mahirap ang iway. Kaya nagbubuntong hininga ba? Sasabihin ko naman, pinagbibintangan nila, kaya hindi naman totoo eh. Ganon. Sabi ko naman, alam naman ng Diyos lahat ang nangyayari. Huwag kayo mag-alala. Sabi sa akin ng isang kasamahan ko kung naman pati Diyos, dinadamay mo pa. Dinadamay mo pa sa problema natin. Sa loob-loob ko, hindi na ako sumagot. Sa loob-loob ko, baka makasakit pa ako Sa loob-loob ko, kasi kayo, hindi nyo ina-acknowledge ang God. Kung ina-acknowledge nyo na ang God, sinasabi nyo talaga sa buhay nyo yan. Si God, sila ayaw nang isama. Gusto na sarili ng problema nila. Ako ba naman bukong bibig ko yung God? Hindi ka maiwasan kasi talagang yun sabi ko, hindi minamasama. Bakit daw dinadamay si God? Bakit ba? Di ba? Kung pagtatanggol ko lang, bakit ba? Pakalam nyo kung dadamay ko yung God. May God ako di ba? Pero iniiwasan ko na magsalita ng ganon. Kasi alam mo, hindi nila maiintindihan. Kaya keep quiet ako para later on, mawiwin ko naman sila sa ibang paraan. Mayroong tamang tactics para sila maniwala na rin. Pero sa ngayon, hindi ko muna sabihin, baka ma-open ma-open lalo. Pero alam niyo ba, may pagkakataong kailangan mong sabihin din. Pag may right timing. In the right timing. Grace teaches not just to believe, but how to speak. Hindi lang tayo tinuturuan na tamang panahon, kundi kung paano magsalita, mamili ng mga salita. Totoo po ba yun kahit sa mga sulat? Kapag kahit pangit ang pangyayari, pero pag pinaganda mo yung sulat mo, kaya naman pinaganda mo yung pakikipag-usap mo, mamili ka ng words, nagiging maganda Sa salip na, halimbawa, gumamit ka ng mga radikal na salita, kunyari ako sa sulat, humingi ako ng paumin sa boss ko, kay sir, humingi ako ng gano'n ko sa dictionary, magandang words, minsan mga lenient, mga words na mga kakaiba pa ginagamit ko mga talagang seryoso ako naghanap ko ng words na mga kakaiba para malalim niya na malalim mo kung mag para lang yung masamang salita, mapababa yung tapang at kung ba sa tono, tinutune-up ko, alam niyo, maganda resulta, napatawad. Kasi gumamit ako ng mga words na dapat na karapat-dapat. Angkop sa pag ginamit ko ba yung words na buro yung boss mo yun, mayabangan mo ba boss mo? Hindi, magpakababa ka. Pero pag ginamit mo doon, mga dapat lang na ako ipatawarin mo kasi ganito, tama ko ay magagalit. Hindi po, ganun din po sa pakikipag-usap sa mga hindi pa nananampalataya kay Kristo, sa mga hindi pa talaga kung nakukumbinsi kay Kristo, ay gagamit po tayo ng mga salitang, sabi niya nga ni Pastor, strategy. Pangungumbinsi talaga na angkop. Hindi naman yung ibig sabihin hindi tayo namamlak. Hindi po. Paraan po yun. Halimbawa, babae sa babae, lalaki sa babae, hindi merong issue yun. Pag di ba? Pero pag babae sa babae at lalaki sa lalaki, talagang kami nagkakaunawaan kasi pares kami ng lingwahe na Ibigyan ko lang po example, kung Inglesero kausap mo, tatagalogin mo ba? Kung Bisaya, sabi ko nga mag-aral ako ng Cebuano para Tagalog kasi ako mahirap sabi ko, para mawin mo yung dialekto nila, ay yung puso nila, yung dialekto nila, pag-aralan mo. Yung punto nila, pag-aralan mo. Pero napakahirap po talaga. Kung mag-aral ng yung Japanese nga lang po Sabi ko, nung ako nag-aral ng Japanese hindi ba sensei? Guro. Akala ko magaling na ako. Ilang lingwahe lang pag-aralan ko Nung nakakausap na ako ng boss, yung hapon na talagang employer, parang ibon na hindi ko maunawaan. Ang bilis. Yung totoong hapon wala akong naiintindihan. Sa bilis na magsalita ng kanyang nitigtang. Sabi ko, parang nakukutan ako, kahit nag-aral ako ng konti. Sabi ko, talagang
mamamangha ka eh. Sabihin mo, mag-aaral ka, marunong ka na. Sabihin mo, mahina pang ulo mo kasi, naku, dami pong tag-aaralan. Sabihin mo, marami pang matatalinong tao sa'yo, gaya ng mga, hindi mo mga Inglesero. Akala mo, magaling ka naman English, papunta ka sa mga call center world. Nag-apply ako dyan sa call center. Sa Dasma, nag-apply ako. Pag-apply ko ngayon, English ka na mo. Hindi ba magaling? Alam ko, makaka-English ako. Pagdating sa kanila, may magandang diction, may magandang you are not hired. Hindi ko hired, pastor. Ang taas mo naman ang sweldo, expectation ko. Kasi, ang gusto ko lang talaga, makakakuha ng sweldo, pero yung skills ko, hindi pa. Siguro, hindi ako para dito. Kaya hanap ako ng ibang trabaho, yung pwede ako. Na-share ko lang sa inyo, yung kalamangan ng magaling sa nalita o yung speaker. Kahit sa pagiging pastor, nagagamit din po sa pagiging pastor natin. At sa pagiging evangelism natin, sa kapatao natin. There are 5 points of speaking nakalagay po. Sa Ephesians 4:29. Words given by God to minister grace, not spread corruption. Ginagamit po natin ito yung para hindi. Ephesians 4:29. Usahin po natin. Ano bang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Yan po. Sabihin, mahalay. Ano ba yun? Yung mga hindi angkop. Yung mga isa na parang ko yung isang artista, yung mga bad influence. Hindi naman influencer yun. Bad influencer yun. Sina Tony Fowler, mga ganun, alam naman natin na kung sa educational, gagamitin mo yung mga, sorry for the word, yung mga word na private parts ng tao. Di ba? Pag binanggit mo talaga yun, ay bastos at talagang Pero, pag pinag-aralan ng edukadong tao yan, normal lang yan. Pero, alam naman natin na conservative mga Pilipino. Ewan mo gagamitin sa diangkop. Depende sa pagkakataon at depende sa kasi mamaya magsalita ka ng gano'n, pulang-pula na yung nasa harapan mo. Naalala ko yung mga teacher ko ng kolehiyo eh. Ganit na ganito kasi may mga babae yung kaskwela eh. Siya naman kabastos-bastos na tinuturo pa naman ito puro sa yung mga sexual education ba. Hindi niya ba naisip mga babae itong kaharap na Kaya sabi ko, talagang ko dito na ko lang po yung angkop na pananalita. Ay sa pangangaral although mababasa natin sa Bible, iba-iba naman po kasi mga taong kinakausap dito sa Bible. Halimbawa, Corinto, Efeso. Talagang ang salita ni Pablo sa taga-Efeso, iba sa Efeso, iba sa taga-Corinto. Gumamit siya ng angkop na pananalita para doon. At alam din ni Pablo na matatanggap nila yun. Sabi niya, yung gatas, saka yung karne. Yun yung pangahulugan niya doon. Na hindi siya gagamit ng para sa tao ng karne kung hindi naman Ang gaya pa siya sa simbahan, sa ating sa church. Kapag ang mga miyembro doon ay baguhan sa pananampalataya, maggumamit ako ng malalalim na hiwaga mystery at mga apocalyptic na mga message. Mali ba nila doon? Siyempre, ang message ko muna sa kanila, the way of salvation, the way how to, kumbaga hindi ko agad papakainin ng magugunaw ng mundo sa takdang panahon. Siyempre, hindi na maunawaan yun. Sabihin lang, may guide hatak sa kapo. Yung ginagamit ng ibang simbahan nung mapagsamantala. Ginagamit nila yung mapagsamantalang mga words sa Bible para umangkop sa kanila. Halimbawa, may isang pastor sa Nigeria. Nigeria nga ba yun? Ibigay nyo lahat ng pangalan. Gagawa tayo ng barko. Yun na yung nabasa siguro kay Noah. Nagtayo ngayon ng arko, walang baka nangyari. Di ba nakasulat na sa Genesis na yung palatandaan mahagari, hindi niya na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Pero hindi sila hindi na gugunawin. Sa pamamagitan lang ng tubig, hindi na muling gugunawin. Hindi niya ba nabasa rin yun? Na nakalagay yun. Nasabi ng 4:29 para build up the believers and bless them. Not to bruise o saktan. Yun. Romans 12:14 benefit the body.
Romans 12:15. Nabasa niyo na po. Romans 12:15. Pakidala kayo sa nangagagalak, makiiyak kayo sa nagsisiyak. Yes. Nabasa po natin na kailangan marunong tayo makiramdam. Mamaya yung kausap natin nagdadalamhati na. Hindi natin alam yung mga membro natin sa simbahan. Hindi nagsasabi, namatayan pala ng kuya, namatayan pala ng tatay. Ikaw naman, ang pinangaral ikaw naman, insensitive ka. Pinanatan mo na, kayo malulungkot, dapat kayo magsaya. Dahil ang Panginoon, sa panahon niya ng kalungkutan eh. Hindi natin nalalaman na may panahon pala nagkaano yung tao. Siguro yung membrong yon naghihirap naman, okay, naghihirap. Ikaw naman gusto mo, parang kontra sa mo, sa preaching mo na. Yung ina-expect mo hindi mo inaasabat. Yung tuloy, hindi na dumala yung membro. Hindi ko nasaktan dahil na ang message mo. Minsan kasi, bilang pastor tayo, bilang mga ka-church tayo, hindi lang tayo basta nag-preach din, inaalam din natin yung buhay ng bawat isa sa atin. Kamusta na kayo si brother na nun? Sa busy kasi ng buhay natin yun, hindi natin nagdala ng isa't isa Kagaya nun, pumunta ko doon sa Parkstone, inaalam ko ngayon yung buhay. Kamusta na po? Pinagdadaanan ako ba? Gusto ko man tumulong wala problema yun. Mahalaga na dito kayo binabayaran pa ang hulugan. Ay bro, ganito yan. Hindi kita obligahin. Hindi man para dito magbigay. Hindi kayo yan. Ang mahalaga dito yung spiritual mo. Kung gano'n ang pastor sana paano kang pastor talagang inuobliga na, ba't hindi ka nagbigay? May napakinggan akong gano'n na nangangaral. Pinagdadaanan ng bawat isang miyembro. Dapat alamin din natin kung meron silang needs o mga tulong tayo. Hindi lang tayo basta na lang magbitaw ng message na wala nang Then, sabi niya ng Matthew 12:34 po. Principle. Yung 12:34. Hindi lang kumain. 34. Kayong lahi ng mga ulupong, papaano kayo na masasama ay magkapagsasalita ng mabubuting bagay, sapagkat sa kasaganahan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Kung di ako nagkakamali, Pastor, may dalawang klase ng religious doon. The Sadducee, the Pharisee, na kung saan itong mga Sadducee, ito yung mga elite na sinasabi na sa political era, nasa political Then itong mga Pharisee naman, ito yung nasa common people. Nakikihalo sa mga pangkaraniwang tao, tinuturo yung aral ni Moses, Kaya lagi nasasabi, bawal yan, sabat. Yan, batas, bawal, legalistic ba? Ngayon, ayong lahi ng mga ulupong, sabi ng Panginoon. Nahusga ng Panginoon kasi alam niyo puso, alam naman kasi ng puso ng Panginoon Bakit may lumalabas na kabutihan sa inyo, pero kayong masasama talaga kayo? Ibig sabihin po, hindi pwedeng maganda yung sinasabi natin, pwede yun charismatic ka, magaling ka magsalita, alam ng tao, mabait ka. Pero pag mag-isa ka na lang, kasama pamilya mo, halimbawa, iba na ikaw. Kailangan po, para hindi ka maging taong sabi ng may salita gano'n, sorry for the word, loko. Ibig sabihin, yung word na loko, ibig sabihin, hindi ka totoo, parang wala ka sa katinuan ba? Para mag matino ka, kailangan, isang kilos at kung ano ka sa labas, yan magaling sa panlabas, gano'n sa tulog. Kung ano yung sinasabi mo, gano'n din sana yung katauhan mo. Kung taong matuwid ka at sa Panginoon ka, yun din ang lalabas automatic sa mo. Kasi papansin natin yung pag tayo na lang mag-isa, pag may lumalabas pa rin mura, pag may lumalabas pa rin humingi tayo ng tawad sa Lord, magpalinis pa rin tayo. Kasi nandiyan pa rin yung kalaban natin, nandiyan pa rin yung at yung sarili lumang pagkatao natin. Kailangan patuloy pa rin tayong kasi ano rin ang ganyan kung ba't nangyayari pa rin sa atin yan? Kasi nga may digmaan, may labanan pa rin. Kailangan patuloy po tayong magtagumpay. Hindi naman sinasabi pag Kristyano ka na wala ka namang magagawa, masasabing bad na salita o Pero bilang tao, kailangan patuloy pa rin po tayong nagpapalinis sa Kanya. Patuloy humingi ng tawad sa Kanya. Then sa
1 Thessalonians 5:11 po. First Thessalonians 5:11. 5. Dahil dito kayo'y mga aralan at mga patibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. Ayun po, yung sabihin, yung ginagawa po natin, nagpapatibayan, nagpapalalahanan, dapat yung mga word po natin, ganoon po, lalo sa mga kapwa natin Kristiyano. 1 Thessalonians 5:14. Dami kasi verse po. 5:14. At aming ipinamamandig sa inyo, mga kapatid, na inyong paalalahanan ang mga manggugulo, palakasin ang mga maghinang loob, alalayan ang mga nanghina, at maging mapagpanunugot kayo sa lahat. Ayan po. Di ba po, pawang magaganda? Puro, ang Kristiyano po pala, puro kanais-nais talaga. Yung po, nanamnamin natin yung mga sinasabi. Napaka-anong tao yan, napakagaling. Gusto natin kasama yan. 3:16. Sa mga tuwid, desirable ang Kristiyano. Gusto mo kasama yan kasi napakaganda ugali, napakaganda magsalita. Verse 6, Colossians 3:16. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo yung mga turuan at pagpalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong mga puso sa Diyos. Bukang bibig, kinakanta, inaano natin sa Diyos, si Kristo. Ganun po pala talaga pag ikaw ay totoong Kristyano. Wala kang bukang bibig kundi Diyos. Wala kang bukang bibig kundi si Kristo. Wala kang inaawit na iba siguro kundi pananampalataya. Siguro maawit ka rin ng mga pero less na. More in God na talaga. Sabi po dito yung sa James 3:6. James 3:6. Pag si James, maano na kayo yan? Mag-isip na kayo kay James. Kasi ano yan, ano yan sa James. 3:6 po. Santiago yun. Apo, Santiago. 3:6. At ang Puro- bilang isang apoy, Yan. ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinagniningas ang gulong ng katalagahan at ang dilay pinagniningas ng impyerno. Nakita niyo po, yung dila natin, kaya magdingas ng apoy, kaya magsulog ng gubat. Kayang baguhin ang ating buhay sa salita lang. Di ba yung tayong nilikha through words din. And God said, let there be. Di ba sinabi niya? Salita din tayo, sa pamagitan din ng salita din po ng Panginoon. Nakalagay po dito, kailangan po, sa kaligtasan naman po, tayo naligtas sa pamagitan ng ating confession. If anyone is in Christ, he is a new creature. 2 Corinthians 5:17. Sa pamagitan ng kanyang biyaya, tinanggap natin yung kanyang biyaya, yung kanyang katotohanan. Di ba tayo, pag tayo sa Panginoon, di ba? I-confess natin, sinong Panginoon. If you confess with all your heart that Jesus is Lord, you will be saved. Ay, di ba, kinokumpisan natin yung si hi, mahal kong asawa. Di ba kayo nag-usap, kayong dalawa? Anong sinabi mo? Di ba nag-confess ka? Na I believe in my heart, Lord Jesus, as my Lord and my Savior. Hindi lang dapat salita yun. Buhay dapat yun, buhay. Hindi lang yung salita. Call to action. Ibig sabihin, kasunod noon yung pamumuhay na. Hindi lang, marami nadidisip yan eh, yung altar call, tapos nagpapatanggap. Lalo yung mga youth, mga emotional. Yung mga youth camp, very emotional. Yung pala very emotional lang yun. Pag nawala na yung emosyon, wala na talaga. Hindi na nalimutan si Kristo. Nakita na si boyfriend, si girlfriend, hindi na tumingin. Kaya yung mga bagay sa mundong ito. Pero pag natagpuan mo talaga si Kristo, kahit kung na kung ano yung mahal, si Kristo na lang unahin mo. Number 1 yun, si Kristo unahin mo. Yun talaga. Di ba sa kasalangalang I do. Di ba may words din yun? O, di ba yung I do na yun, hindi lang ngayon yun. Through this life, yung until that do was part yun. Hindi yung basta I do lang.
Then, kailangan mo katotohanan, kailangan sultanan nakakapagpagaling. Di ba ang Panginoon nagpapagaling? No? Sasabihin yung kawal. Sabihin mo, manampalataya, gagaling na. Minsan yung mga salita nakakapagpagaling yan eh. Pagpapray kita, lalo pag katiwa-tiwala yung pastor o ano, pagpapray kita sister o ay nanampalataya sa ganung prayer ng yung ano, eh lalo ka nang nag-push yung mo na talagang gagaling. Nangyayari po. Kailangan yung pananampalataya natin, sinasabi natin, iisa po. Then, hindi po, tanda natin, dapat hindi nakakasira. Lagi nakakabiway. Yan. Kasi ang nire-representa natin, walang iba kundi si Jesus Christ. Yun. Meron po tayong words nito na, no, yung words na like, then death. Sabi nga dito, nakita ko lang din sa internet yun. Like, love others, sabi ng Ephesians 4 verse 29. Love others. Kabanggitin ko na lang po. Then I represent, like po yan, yung life. I represent to inspire and hope. Romans 15 verse 4. Inspire hope po yan, Romans 15:4. F stands for forgive freely, Colossians 3 verse 13. Then E, encourage, Thessalonians 5 verse 11. Kung kabaligtaran naman po yan, sabi nga, buhay kamatayan, ang dila, yung death means destroy. Proverbs 11 verse 9. Mabasa niyo po yun dan. Then, erupt in anger, nakakapag-ano ng galit. Proverbs 14 verse 29. Sabi naman ng James 3 verse 16, attacks and harm, nakakasakit. Nakakapanakit. Yan yung ano, sinasabi ng James 3 verse 16. Then, it tells lies, sinungaling. Proverbs 12 verse 22. Then, Colossians 3 verse 8, hurt others. Yan ang kapangyarihan ng dila natin ang nasa atin. Colossians 3 verse 8. Hindi ko po maunawaan, nasa ating parte ng katawan natin, nasa pagkatao natin, nandito yung mabuti at masama, nasa atin na lang kung paano natin gagamitin. Ako naman yung, inaamin ko naman po sa inyo, minsan nagpipuri ako sa Panginoon, pero may pagkakataon na minsan nakakapagsalita pa rin ako ng bad. Hindi sinasadya. Ibig sabihin, tao pa rin ako. Sabi ko, naalala ko, grace by grace. God is with me talaga na, tao ka lang. Pero hindi mo sinasadya. Napapaano ka lang na, nakakapagsalita pa rin ako ng, lalo pag nasasaktan ka, yung inaapi ka ng tao, sa loob-loob mo, nabatong to siya, pagbuntungin na nga. Pero naalala mo, nagiging double nature ka eh. Hindi dapat ka maging ganyan. Parang nagkakaroon ng confusion, huwag kayo mag-alala. Normal yon kasi may battle. Pero yan, pag through the years at napagtagumpayan, sila po matatagal na pang Christian, I hope na ating nalala yung malayo na sa dati na lang sila. Sabi nga, day by day, they change, from glory to glory. Pero magaganap lang yan kung tayo nandun na sa langit na po. Purihin po ang Panginoon at nawa po ay napalalahanan tayo sa mensahe sa salita ng Panginoon. Tayo po manalangin. Pastor, kayo po ginawa ng expectation mo sa ilang Diyos sa mga anak mo. Sa mga kami, kami pahalag mo. Kami buhay. Nakita namin ang paganda mo. Kami nakita namin ang paganda mo. Kami buhay ko na ito sa lahat na ito. Kami nakita ng Espiritu. Ang karinig ng mga Diyos. Kami bahagi ng mga Diyos. Mahay, nalaman namin mga
ginagamit namin ng Diyos. Ang halaga, ang pangalan niyo, ang gawain niyo, ang pangalan niyo, lalo-lalo na rin sa iglesia. Lalo Panginoon niyo na kayo. Napuspos, Panginoon, ang salita ng pamamahala, salita ng katotohanan, salita, Panginoon, ng Panginoon kagalingan, salita, Panginoon, ang mayroong kabuhan, salita, Panginoon, ng marangal at maging Panginoon na hindi, Panginoon, makatao, hindi makatao. Salamat po at ngayon ay natututunan namin sa iyo kung paano pinakalos ang mga salita sa pagkakabin ng Diyos. Kada sasabihin namin, natutuwa namin ang pagkabata, hindi mga salita, Panginoon, na nakita lang namin, na pagsamahan namin, kung ano ang mga lumalabas na, ngayon, Panginoon, ay nagiging kasumpa-sumpa dahil yung Panginoon nakapaghari ang kasama. Ibaya naman ngayon ang Panginoon nakapaghari at kasama. At Panginoon, kami mga iglesia na kasama, sabi namin pa, lalahanan kami, bigay kami, Panginoon, ang buong halagaan sa amin sa bawat isa. Upang ang puso ng bawat isa ay patuloy, Panginoon, mahayag, Panginoon, ang kalandahan ng buhay sa pang-araw-araw, oras-oras, sa bawat sandali, Panginoon, na ang tinuturo ng mga araw na ito, sinubiyaya ng amin. Kaya, Panginoon, gamitin ko ang iglesia, gamitin ko ang adi, lahat ka naging gamit sa pag-aaral niya, salamat po. Nalalaman niya, Panginoon, na kailangan niya to, kaya binabahagi sa amin, na kailangan din namin. Salamat sa kanyang pagsusumikap, na maliwanagan ang mga salita ng Diyos. Ang salita ng buhay, ang salita, Panginoon, dakilang Diyos, na mga dapat namin isaalang-alang, mga salita na dapat iwasan, mga salita na hindi nakapagbibigay, Panginoon, ng parangalan, mga salita, Panginoon, na nagpapahamak, mga salita na walang kabuluhan, hindi turuan ko yung mga salita ng pananampalataya, salita, Panginoon, pag-ibig, salita, Panginoon, dakilang Diyos, nang gagaling sa Diyos. Sapagkat ang bawat unawahan ay nanggagaling sa iyo. Kaya ang bawat kapahayagan, ay iniyahayag ng aming mga bibig ang nagagawa ko sa amin. Kaya, Panginoon, hindi mo kami lumalakad na patotoo na aming mga buhay nagsasalita. At yung mga salita niya ng mga aming pinag-aaralan, Panginoon ay labis-labis, Panginoon, pasasalamat namin. Pagkat naiiba mo, muli ng tao. At yung mga pangangailangan panlupa ay tunay na naibigay mo na. At hindi na dapat namin pagmayabang, na dapat namin sabihin ng Panginoon na ito ang kailangan namin. Hindi ang kailangan namin gumawa ng langit at lupa, na panlangit din naman, na maugali, na nakatotoo, na pamumuhay, Panginoon, na maging katanggap-tanggap sa iyo. At kami lagi nakapag-usap sa iyo. At natuto kami, Panginoon, humingi lagi ng kataliguan. Sa alang-alang namin, Panginoon, ang mga payo at ang iyong mga gawa at kadakilaan mo na ayaw mo ang sino masayo ng mga tahanan. Hindi, Panginoon, magmura, naging matagumpay ang aming mga tahanan, ang aming iglesia, ang aming buhay, at magkaroon pa ng patutulit sa bayan ito. Salamat po sa araw na ito at pagtuturo mo sa amin, ang lalo, Panginoon, naging matibay dakilan Diyos ang aming kaugnayan sa iyo. Sapagkat tunay, Panginoon, ikaw ay napaka-personal na God, napaka-halaga. Sapagkat, Panginoon, personal mo kami. Binibigyan mo kami ayaw, Panginoon, sa aming mga sarili. Hindi para sa tao-tao na magpili na kami kundi, Panginoon, ang aming relasyon sa iyo. Sapagkat ang tunay na salita, Panginoon, ay kayo ang dapat namin pagkakas. Pahalagahan namin ang pagkakas. Salamat po sa kapahayagan, ang pangalan mo, ang gawain mo, at patuloy na itinakalap namin ng Diyos ang magagawa mo sa mga tao sa pamamagitan namin. Na ginawa mo sa amin ng Diyos, maipahayag namin ito ng mga pag-alakad sa mga tao. Kaya ang makikinig. Tulungan mo kami ang mga tao na, Panginoon, ang mga nahirap, Panginoon, ay madali sa iyo. Kaya, Panginoon, kami ay lumalapit. Panginoon, kami tulala kami.
tulungan ko lang kami. At yung dapat kami tahimik sa mga nakakahalaga ng buhay. Muli, salamat po sa bahay nito. Salamat sa mga asawa, mga anak nila, mag-anak nila. Panginoon, ang dalawin po nila. Kasama namin, hindi lang matok sa puso ng tao, kundi ang salita mo ay magkaroon ng pagkilos sa mga isip at kalooban nila. At ang dahilan Diyos, nalaman nila ang unang salita ang tanging si Kristo lang ang Panginoon ang tunay na Panginoon. Salamat po. At kami ngayon ay mabubuhay sa iyong salita. Nagagala kami, Lord, na mapaalalahanan ko ang mga kayo ang mag-usap, kayo ang mangarap, kayo ang magpili, kayo ang magtama. Salamat po. Tunay ito aming buhay. Mayroon kami ang magtayo sa amin, mayroon sa kasalanan at kasalanan. Mayroon sa kaibigan at makanakot kami sa lugar ng Panginoon. Kailangan dito ng mga pagkakas namin ang kapulihan, naglalangin ng mga sandali, ang mga salita mo ito, ng buhay, salita ng Espiritu, salita ng Panginoon sa Kristo, at salita rin naman ng mga anak ng Diyos na nagsisikap makatulong, makabahagi ng buhay. Maraming gabi kami nang nakikita ang mga kailangan sa iyo. Salamat po sa pagkakaisang yung gabi, mga kakailang gabi kami. Maraming namin sa mga sinabi ng Diyos ngayon, tayo mapagpala ng mga makita namin ito. Ang mga walang naunawa sa salita, ang nalaman nila na kayo Panginoon ng nais pag-usap ng usap sa kanila at patuloy na hinahihin namin kami sa kanila at sila. Sa pangalan ng Jesus, kasama ko na rin. Amen. Salamat, Pastor. Talagang marami tayong dapat pag-aralan. Kaso, yun ay kailangan Gusto ko mag-duyan! kasi isang paliwanag sa Efeso, isang iglesia. Ay, kapag hanggang. Buti ka ba ito banggit mo? Magpapala. Ano yan? Mangga? Nangungusap, Mangga. sabi sa atin, Sabi ni Lord, I give you Kaya po. Maraming salamat mga kasama kaibigan sa pagsubaybay. Hanggang sa muli po. At kasama ko po si Pastor Marcelino de la Cruz ng IBC Maragondon. At nagagalak po kami na kami nagkasama-sama ngayon po dito. At samahan lagi po tayo ng Panginoon hanggang sa muli po pananood po ninyo sa programang ito. Maraming salamat po. akala ko pag-ibig sa magmamahalan lang ng dalawang tao. Yung palang pag-ibig ay hindi pala sa tao to. Para sa Diyos to. Pagka marunong ka umibig sa Diyos, matututo ka magpahalaga sa kasama. Ayun. Ayos po. Oo, kaya lahat talaga pagtitiwala ako dahil yung mga anak ni Abby, aawit yan. O paawitin natin, paawitin na anak ni Abby. Kumakanta kayo, di ba? Ano yan? Makikinig kami. Anong kinakanta niya, Ini? Awit niya. May kinakanta kayo, di ba? Pakinggan namin ang awit niya. O sige, ayaw na namin pumunta sa quad, sa mga awitan, kundi gusto namin kayo marinig namin. O sige, awitan dito kayo dalawa. Hindi, Marunong ba kayo kumanta, anak? may kinakanta yan si Rakan.